Hindi! Di maaari yan! Arjen po, lulusong agad ako. Hello mga mamis, pagka-uwi nga namin ni Kyle dito sa bahay, inayos ko na nga muna tong mga dadali naming gamot. Medyo matagal-tagal din kasi kami talagang mawawala dito sa bahay, kaya inayos ko na nga dito sa isang lalagyan itong vitamins namin ng daddy ni Kyle. Di na rin yung ibang mga gamot tulad ng Biojessie. Mamayang madaling araw nga kami aalis, kaya naman inayos ko na nga rin yung mga vitamins ni Kyle. Alis kami ng bahay, nagdadala din pala ako ng tempra ni Kyle. Katapos ko nga sa mga gamot, naligo na nga itong si Kyle at nag-BS pagpasok ko dito sa kwarto. Pag-impake na nga rin pala ako kaninang tanghali. Ito ngang si Kyle, nagulat ako, kinuha niya nga yung bag niya. Lalabas nga tapos maya-maya pumasok din dito. Diyos ko po. Tutulungan niya nga lang daw akong ilagay dito sa gilid ng pinto. Para nga daw yung mga gamit namin ay nandito na nga lang sa isang sulok at madali na lang kunin ng daddy niya. Baba naman ng daddy niya dito sa kwarto, tinanong nga kung okay na daw ba lahat ng gamit namin dahil ipapanik na nga daw niya sa may taas. Nag-halfbath nga lang ako tapos nagbihis na din kaagad. Pero itong si Kyle naligo yan kahit walang mainit na tubig. Sanay kasi talaga sa malamig yan. Nakaiglip naman ako pero ginising nga lang ako ni Kyle. Dito nga kami lahat mag-iintayan sa may SNR. Umaba na nga muna kami dahil medyo maya-maya pa nga sila dadating. Sila mama nga at sila mami ay nandito din. Nakita namin naglalakad-lakad sila dito. Kaya naman inaya ko na nga din pala dito si Kyle. Nung una nga ayaw pa talaga bumaba niyan dahil tamad na tamad talaga yan. Pero nung nakita niya nga si Stanley Itna na nagtatatakbo dito, gumaya na nga din pala siya. Para daw kahit papano makapag-jogging siya dito. Dahil hindi nga siya makakapag-home exercise. Pagpapawisan nga silang dalawa ni Stanley It, kaya naman naglakad-lakad muna kami dito at hindi na sila tumakbo. Lapit nga lang dito yung fast food, kaya naman nagyaya na nga muna sila kumain dito sa may Jollibee. Habang naghihintay nga daw kami sa kanila, dito na nga lang muna din kami tumambay. Pero maya-maya nga lang, dumating na din sila dito at nag-almusal na din. Alauna na nga nito, kaya naman huminto na nga muna kami dito para makakain. Kanina ko pa nga talaga hindi makasundo si Kyle dito. Paano ba naman kasi may usapan pala sila ng daddy niya tungkol sa raketa? Nagulat ako dahil umorder na naman nga siya sa online. Pero ang sinabi ko sa kanya kasi na wag na muna siyang bibili dahil nag-order na nga siya sa coach niya. Kaya nung chinek ko talaga yung phone niya, nagulat ako dahil naka-order na pala ulit siya. Diyos ko po. Nung una, kinancel ko talaga yon dahil nalaman ko nga at talaga namang tinatago nila sa akin yun ng daddy niya. Sabi ko naman sa inyo, si Kyle sobrang spoiled yan sa daddy niya pero sa akin hindi. Pero yung pambibili naman niya talaga ng raketa niya dun sa coach niya ay sariling pera niya. Pero yung tinatago nila sa akin ng daddy niya, yung daddy nga daw niya yung magbabayad nun. Pero sabi ko nga sa kanila, ako yung masusunod at hindi sila. Pero hindi ko din naman talaga matiis, kaya naman hinayaan ko na nga lang sila ng daddy niya at nagsorry naman sa akin si Kai. Kasi alam niya talaga na hindi ako papayag na bumili siya ulit ng raketa. Kaya hindi niya talaga sa akin sinasabi yon. Sa daddy niya mismo siya nagpapaalam. Pagkadating naman namin dito sa resort, nagbihis na nga din kaagad si Stanley It, kaya naman gustong-gusto na nga din talaga ni Kyle mag-swimming. Ilagyan ko na nga muna siya dito ng sunblock. Tapos inayos ko na nga muna dito yung mga gamit namin. Inayos ko na nga din dito sa kama yung mga gadgets ni Kyle para mamaya hindi na hanap ng hanap sa akin. Nako, alam niyo ba na mas close talaga si Kyle sa daddy niya kaysa sa akin? Pagkatapos ngang magbihis ni Kyle, lumabas na nga din talaga kami kaagad. Ako na nga muna yung sumama kay Kyle dahil wala na nga rin talaga akong gagawin. Di rin kasi talaga pwedeng walang bantay si Kyle dito. Dito nga siya unang pumunta sa may swimming pool. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa lalong umitim neto si Kyle. Paano ba naman kasi last time nag-team building nga din sila Kyle kasama ang mga coach nila, pati na rin kaming mga parents nila. Isang araw nga lang kami noon, kaya naman wala talagang ahunan sila Kyle noon sa dagat at sa swimming pool. Kaya naman ang laki talaga ng initim ni Kyle. Tapos ilang weeks nga lang, pumunta naman kami dito sa may Sambales. Buti na nga lang din talaga, madali lang pumusyaw ang balat ni Kyle dahil maputi naman talaga kasi si Kyle. Kaya naman okay nga lang din sa akin yun. Tapos nga nila sa swimming pool, dito naman sila pumunta sa may beach. Hindi na nga muna nag-swimming yan si Kyle dahil tingnan nyo naman kung ano-ano talagang pinagagawa dito. Miss na nga daw niyang mag-badminton, kaya naman shadow na nga lang muna daw ang gagawin niya dito. Mas mahirap nga lang daw kasi talaga dito. Tapos naghabulan nga din sila ng daddy niya dito. Maya-maya lumapit nga din si Stanley It dito at sinabuyan nga talaga yan ng buhangin si Kyle. Buti na nga lang talaga at hindi masyadong tumama sa
mata ni Kyle, Diyos ko po. Buti nga daw at pumikit siya kaagad. Kaya naman, binanlawan nga siya ng daddy niya. Sobrang hilig din kasi talaga ni Kyle mag-swimming at gustong gusto talaga niyan dito sa dagat. At na nga rin pala si Stanley. Laro na nga muna din ni Kyle dito, si Kaden, at tuwang-tuwa talaga siya dyan sa baby boy na yan. Maya-maya nga lang nagkasundo na naman itong si Kyle at si Stanley, tapos naghukay nga sila dito at gagawin daw nilang swimming pool, juice ko po. Akto nga malakas ang alon, kaya naman yung hinukay nila ay nagkaroon na nga din ng tubig, kaya naman tuwang-tuwa talaga si Kyle. Magkabati na nga din pala kami ni Kyle dito, paano ba naman kasi, pumayag na nga ako sa gusto niya. Pero nung hinahabol nga ako ni Kyle dito, sinabi ko nga sa kanya na hindi pa rin ako papayag at nagbago na naman yung isip ko. Sobrang bilis nga talaga ni Kyle tumakbo dito, kaya naman ayan, napahiga na nga lang talaga ako dito. Abay sa sobrang gigil nga ni Kyle, ayan, sinubuyan pa talaga ako ng buhangin sa buhok, juice ko po. Yun lang, thanks for watching, bye bye.